ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Kaya sa sinabi niya na mga tanong na never masagot, siya mismo ang nagbuking dahil siya mismo ang nauna nang nagpahayag tungkol sa mga sagot nito. Gamit ang referensya, ngunit pagyakap niya sa Seventh-day Adventist, ang referensya ay ginawa niyang diferensya. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Bag sauce simbahan. Okay, maraming salamat Bro Jendo at sa mga kasama natin ngayon. Sa pagkakataong ito, ating sasagutin punto por punto itong naunang banat ni Dinmar Santiago na galing Katoliko, noon naging INC, naging SDA, yumakap sa simbahang Katoliko at nagiging apologist, ngunit bumalik sa SDA. Pero noon pa man, dudang-duda na si Bro Noe Dora sa pagyakap niya sa Katoliko. Ito. First, hindi ako naniwala na nagiging converted siya kasi sa kaniyang mga paninira simbahang Katoliko. No? Yung lumaganap ang istorya na nag-convert siya, para sabi ko, maniwala ba ako nito? Kasi yung ang taong ito, grabe ka panira sa simbahang Katoliko, ngayon nag-convert daw. Yung narinig ko, in-interview siya ni Father Darwin, parang unti-unti akong naniwala. So, unti-unting naniwala, ibig sabihin, di ganap naniwala si Bro Noe Dora sa sinabing conversion ni Dinmar Santiago. At nang iniwan niya ang simbahang Katoliko, makap siya muli sa Seventh-day Adventist. Sa harap ng mga Sabadista, meron daw 3 tanong never masagot. Ano yan? 3 tanong never nilang masasagot. Bakit putol ang apostolic succession? Kailan sumulpot ang Santo Papa? Pangatlo, kailan sumulpot ang Roman Catholic Church? Yun daw ang 3 tanong, tandaan ninyo ha? 3 tanong na never masagot. Sige, isa-isahin natin. Unang tanong ni Dinmar Santiago. 3 tanong never nilang masasagot. Bakit putol ang apostolic succession? Bakit putol ang apostolic succession? Never masagot. Edi siya mismo ang ating pasagutin. Putol nga ba, Dinmar, ang apostolic succession? Pakinggan si Dinmar. The true church is also called apostolic because she goes back without a break to the apostle, because she believes and teaches all the apostle believe and taught, and she is guided and governed by their lawful successors. Ngayon, itong ating simbahan ay itinatag kay San Pedro. No? Kay San Pedro, hindi kay Kristo. Bakit? Patutunayan natin. Ito ha. Sabi dito sa kasaysayan, no? At ito ay sulat ng isang protestante, no? Ancient Medieval History, page
236. Paramount among these offices, his position was first entrusted to St. Peter. He was to be the rock upon which the church is built. Ayan. So we are apostolic kasi nakakabit tayo kay Peter. No? Siya yung pinagtayuan. Listahan ng mga Santo Papa mula kay San Pedro, walang putol na succession mula kay San Pedro. Yan ang ipinatutunayan dito, no, ng kasaysayan according dito sa Information Almanac, no? And Information Almanac page 296, published year 1968. Oh, yan. So Catholic Church. Okay. Yan mga kapatid. Ang unang tanong na never masagot, pero siya lang ang nagsagot. Pala noon, baka nakalimutan lang. Na amnesia kaya siya? Anong pangalawa? Ang pangalawa niyang tanong, ito. Kailan sumulpot ang Santo Papa? Kailan daw sumulpot ang Santo Papa? So kailan sumulpot? Sino ang unang Papa? Mas mabuti, siya din ang ating pasagutin. Listahan ng mga Santo Papa mula kay San Pedro, walang putol na succession mula kay San Pedro. Yan ang ipinatutunayan dito, no, ng kasaysayan according dito sa Information Almanac, no? And Information Almanac page 296, published year 1968. Oh, yan. So Catholic Church. Okay. Oh, see? Walang putol. Kailan sumulpot? Galing mismo sa kanyang bibig. Kung kailan? Listahan ng mga Santo Papa mula kay San Pedro, walang Mula pa kay San Pedro, walang putol. Akala ko ba, ito'y isa sa mga never masagot na tanong niya. At, di natin makalimutan, yung pangatlong tanong niya, na never daw na masagot. Ano yan? Kailan sumulpot ang Roman Catholic Church? Kaya, kailan nga ba sumulpot ang Roman Catholic? Mas mabuti naman na siya mismo ang magsagot. Bakit siya tinawag na Catholic? Dahil, no? Ayan, tinawag siya na Catholic dahil ang sabi ng ating Panginoong Kristo ay palalaganapin ang Ebanghelyo. That's why we are Catholic. No? Yan. From the word kataholes, Ecclesia, kataholes. Ayan. So sila, putol-putol, chap-chap. Sa atin meron, Ecclesia, kataholes. Oh, may mababasa ba silang ganyan? Wala. Oh, di ba? Nasa Acts chapter 9, wala silang mababasang ganyan kasi wala naman sila sa Biblia. Oh. Sino pala yung pinapatay dati ni Nero Caesar? Sabi dito sa World History ni O'Brien, page 138, the principal reason why the Roman state tried to crush that church with, ano yung church niyan? Sabi dito, was a political reason. It forbids the Catholic Church to exist. In the year 64 to 68 AD, Nero Caesar started the persecution of Christians. Ano daw ang tawag sa simbahan ng mga Kristiyano? Catholic Church. Tapos, ang digmaan natin. Ayan, kasaysayan pa lang. See? Tapos ang digmaan. Sa pahayag niya na tatlong tanong, never masagot. Pero sa tatlong tanong na never masagot, abay, nakalimutan niya, siya pala ang sasagot nito. At di lang yan. Ito mga sasagutin natin punto por punto. Tatlo lang ang tanong natin. Tatlo lang. Pero mahirap sagutin. Una, sa unang 5 siglo ng Kristyanismo, walang nagpakitang Santo Papa. Sa unang 5 siglo ng Kristyanismo, walang nagpakitang Santo Papa. Hinanap kaya niya. Di lang niya nakita. Dahil wala daw makitang Santo Papa sa unang 5 siglo. Sige, tingnan natin sa kanilang aklat, National Sunday Law. Anong mabasa natin? Sa page 36,
dito mismo sa kanilang aklat, Seventh-day Adventist ni John McCrossen. Ito ang mabasa natin sa pahina 36. Pope Sylvester 314, 337, and the church leaders pronounced the Bible Sabbath a relic from the Jews. O di po ba, batay sa aklat na ito mga kapatid, ang binanggit na Papa, Pope Sylvester, nasa 4th century yun. Pero anong sabi niya? Ang sabi niya, sa unang, ito, balikan natin. 5 siglo ng Kristyanismo, walang nagpakitang Santo Papa sa mga konsilyo ng Iglesia. Wala daw nagpakitang mga Santo Papa sa konsilyo ng Iglesia. Pero napansin nyo ba yung argumento niya? Walang nagpakita na Santo Papa. Ibig sabihin, may Santo Papa. Pero walang nagpakita para sa kanya. Di naman niya sinabing, walang-wala talagang Santo Papa. Ang sabi niya, walang Santo Papang nagpakita sa unang 5 siglo. Pero balikan natin din itong aklat ni Ellen Goldwhite, mga kapatid, ating tingnan sa naturang aklat sa pahina 587. Ito po ang ating mabasa kung mapansin ninyo ang nakasulat. Pope, Papasi, sandali muna, okay. Pope Papasi, the Bishop of Rome, in his office as the leader of the church, of the Catholic Church, is known as the Pope. He is also the ruler of the Vatican State. After the fall of the Western Roman Empire in 476, the power in the western part of Christendom became ever more concentrated into the hands of the Pope. 5th century yan. So, kaya sa pahayag ni Denmark, parang di yata niya pinag-aralan yung aklat nila mga kapatid. Pero anong sabi niya? 5 siglo ng Kristyanismo, walang nagpakitang Santo Papa sa mga konsilyo ng Iglesia. Puro obispo. Napansin nyo ba mga kapatid? Walang nagpakitang Papa sa konsilyo ng Iglesia. Puro obispo. Dito, sa argumento o pahayag niya, abay, talong-talo na ang niyakap niyang Seventh-day Adventist. Bakit? Puro obispo. Alam naman natin, ni obispo wala ang Seventh-day Adventist. Pero pinatunayan ni Denmark na ang tunay na iglesia may obispo. Pero anong tawag sa Santo Papa? Balikan natin ang aklat ni Ellen Goldwhite. Ito, The Great Controversy, America's Role in Prophecy by Ellen G. White, page 587. Pope Papasi, the Bishop of Rome. Ano daw ang Santo Papa? Bishop of Rome. Kaya, kung sinabi niya na puro obispo, iyon. Kasali ang Papa sa puro obispo dahil ang Papa'y Bishop of Rome. At tuloy natin ang kanyang pahayag. Walang Santo Papa. Meaning, noong panahon din ng Western Sikhism, walang Santo Papa. So, nagkawindang-windang na sa aklat nila. Kung walang Santo Papa, bakit sa 4th, 5th century may binanggit
na mga papa sa simbahang Katoliko. Kaya mag-ingat mga kapatid. Pumunta siya sa Western Schism. Pansinin ninyo. Noong 1054, Ano daw? 1054 daw. Ang Western Schism, kung tingnan natin ang aklat ng Europe Before Modern Times by O'Brien, page 368, nagsimula sa 1378. Okay. Kaya research naman pag may time. Tuloy natin. no? At saka nung 12th century kung saan ang namuno ay 3 hanggang 5 Santo Papa na hindi nila maintindihan kung sino ang ilalagay na Santo Papa within mga kapatid, 1278 hanggang 1324. Oh, mali naman ang year niya. Ikalawa, sabi niya, may namuno daw na 3 papa at hindi maintindihan kung sinong ilalagay na papa. Parang di yata niya alam yung tinatawag na antipopes. Yung antipopes, ibig sabihin false claimants. Hindi tunay na papa. Kung balikan natin ang kasaysayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na tandaan niyo ba? Yung si Attorney Eli Pamatong, nag-claim siya na siya ay presidente. Naalala niyo ba si Attorney Eli Pamatong? Ang tanong, sino ang tunay na presidente natin noon nang nag-claim si Eli Pamatong, Attorney Eli Pamatong na siya ay presidente? Ang tunay na presidente natin ay si Pangulong Rodrigo Duterte. At nag-claim si Attorney Eli Pamatong. Ang tanong, dahil po ba may abogadong nag-claim na wala na ba ang tunay na presidente? Nadagdagan. Ang nadagdag, hindi lang tunay. Yun ang pangyayari sa tinatawag na Western Schism. Kaya, research naman pag may time. Dahil ano daw? Walang Santo Papa. Wala daw Santo Papa. Mali. At napansin ninyo, wala siyang aklat na ginagamit na batayan. Ito, tingnan natin. Sa Europe Before Modern Times by O'Brien, mga kapatid, pansinin ninyo ang nakasulat. Ito, sa Western Schism ito, Roman line legitimate popes. Ito, sa Rome, sila si Urban 6, Bonifacio 9, Innocent 7, Gregory the 12. Yun ang legitimate pope. Pero mayroong lumitaw na cardinal doon sa Avignon, France, na tinatawag na antipopes. Sila si Clement 7 at si Benedict the 13. Mga antipopes yan, false claimants yan. At nadagdagan pa, sa Pisa line, may antipop. Sino? Si Alexander V. At may nadagdag din pagkamatay ni Alexander, si John 23rd, 1410. Lilinawin natin na ang John 23rd nito ay hindi si Saint John 23rd na nagbukas sa Second Council, kundi may antipopes na nagdala ng pangalan John 23rd sa taong 1410. Pero ito'y natanggal sa pamamagitan ng Konselyo ng Constance. At during the Council of Constance, 1414, 1417, Pope Gregory the 12, the legitimate Pope of the Roman line, resigned. And the 2 antipopes, sino yan? Si Benedict the 13 at John 23rd, sila ay natanggal din at napili ang tunay na Santo Papa na si Martin V. Yun ang kasaysayan, mga kapatid, sa binanggit ni Dinmar. No? Tuloy natin siya. Putol ang apostolic succession. Putol daw ang apostolic succession. Nauna nating pinarinig sa inyo, mga kapatid, yung pahayag niya na siya mismo ang sumasalungat
kung totoo bang putol ang apostolic succession. Bakit? Okay, balikan natin kung totoo bang naputol ang apostolic succession batay mismo sa pahayag ni Dinmar. Ito. Listahan ng mga Santo Papa mula kay San Pedro, walang putol na succession mula kay San Pedro. Yan ho ipinatutunayan dito, no, ng kasaysayan according dito sa Information Almanac, no? Yan, Information Almanac page 296, published year 1968. Oh, yan. So Catholic Church. Okay. So, siya mismo ang nagbuking sa sarili niya, mga kapatid. Naputol ang apostolic succession, ngunit sinabi niya, ibatay pala sa history, hindi putol ang apostolic succession. Tuloy natin si Dinmar, tuloy natin siya. Ha? Ito. Hindi nila masagot. Di daw masagot. Paano di masagot? Siya mismo ang sumagot sa tanong na sabi niya, never masagot. Okay, tuloy natin. Bakit ganon? Kaya nga, ang Dalawa. tanong, bakit ganon? Na pinatunayan na yan ni Dinmar noon pa at nang yumakap siya sa Seventh-day Adventist sa harap mismo ng mga miyembro at kaanib nito na wala namang ginagamit na referensya kundi mga diferensya lang, hindi history ang pinagbatayan niya kundi his story lang. Tuloy natin. Kung ganon, walang apostolic succession, walang papa sa unang 5 siglo ng Kristyanismo. Therefore, kailan sumulpot ang Santo Papa? 6th century. O yun, 6th century lang daw. Sumulpot ang Santo Papa. Balik natin siya ha. Kung totoo bang 6th century lang sumulpot ang Papa. Okay? Balik natin si pahayag ni Dinmar. Sandali. Ito. Listahan ng mga Santo Papa mula kay San Pedro, walang putol na succession mula kay San Pedro. Yan ho ipinatutunayan dito, no, ng kasaysayan according dito sa Information Almanac, no? Yan, Information Almanac page 296, published year 1968. Oh, yan. So Catholic Church. So Okay. napansin nyo ba, mga kapatid, nagsimula daw 6th century, ngunit sabi niya, walang putol mula kay San Pedro. Di naman 6th century si San Pedro nagsimula. Baka makakalimutin lang talaga itong si Dinmar Santiago. Yung ano, Brother Wendell? Yung Ha? Latin Vulgata, nakalimutan niya siguro yon. Sinong nag-utos kay Saint Jerome? Nakalimutan niya. Talagang madaling kalimutan ito. Okay. Tuloy natin. Mga kapatid, isa pang revelasyon. May revelation pa. Akala ko si Ellen Goodwhite lang ang may revelation. Siya pala nakatanggap din ng revelation. Pero yung revelation daw, nabasa niya. Nabasa ko nung nag-aaral ako. Nang nag-aral siya. Ang Roman Catholic, after nitong gusto niyang magparami ng member, nakipag-isa siya sa estado. Ito, ang Roman Catholic, noong gusto niyang magparami ng member, nakipag-isa. Saan kaya niya mabasa yan? Pero, tingnan natin, itong ginamit niya na referensya. Pansinin ninyo, mga kapatid. Ito. Bakit siya tinawag na Catholic? Dahil, no? Ayan, tinawag siya na Catholic
Dahil ang sabi ng ating Panginoon Kristo ay palalaganapin ang Ebanghelyo. That's why we are Catholic. No? Yan. From the word kataholes, Ecclesia, kataholes. Ayan. So sila, putol-putol, chop-chop. Sa atin meron, Ecclesia, kataholes. Oh, may mababasa ba silang ganyan? Wala. Oh, di ba? Nasa Acts chapter 9, wala silang mababasang ganyan kasi wala naman sila sa Biblia. Oh. Sino pala yung pinapatay dati ni Nero Caesar? Sabi dito sa World History ni O'Brien, page 138, the principal reason why the Roman state tried to crush that church with, ano yung church niyan? Sabi dito, was a political reason. It forbids the Catholic Church to exist. In the year 64 to 68 AD, Nero Caesar started the persecution of Christians. Ano daw ang tawag sa simbahan ng mga Kristiyano? Catholic Church. Tapos, ang digmaan natin. Ayan, kasaysayan pa lang. Ngayon, apostolic. Ano ibig sabihin ng apostolic? Ang ibig sabihin ng apostolic, according kay Pope Pius, dito sa kanyang catechism, basahin natin, ang sabi diyan, the true church is also called apostolic because she goes back without a break to the apostle because she believes and teaches all the apostle believe and taught and she is guided and governed by their lawful successors. Ngayon, itong ating simbahan ay itinatag kay San Pedro. No? Kay San Pedro, hindi kay Kristo. Bakit? Patutunayan natin. Ito ha. Sabi dito, sa kasaysayan, no? At ito ay sulat ng isang protestante, no? Ancient Medieval History, page 236. Paramount among these offices, his position was first entrusted to Saint Peter. He was to be the rock upon which the church is built. Ayan, so we are apostolic kasi nakakabit tayo kay Peter, no? Siya yung pinagtayuan. Listahan ng mga Santo Papa mula kay San Pedro, walang putol na succession mula kay San Pedro. Yan po ipinto, no, ng kasaysayan according dito sa Information Almanac, no? Yan, Information Almanac page 296, published year 1968. Yan. So Catholic Church. Okay. Yon, siya lang ang nagsagot sa mga tanong niya na never daw masagot. Napansin niyo ba yan mga kapatid? Pero ano daw? Si Constantino ay, ang simbahang Katoliko daw, para magparami ng mga miyembro, ay dinikitan si Constantino. Mali. Una, although yung binasa na yung Europe Before Modern Times by O'Brien sa aking referensya, nasa page 187 yan. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. At nagsimula ang grabe na persecution sa simbahan. Grabe. Pero alam nyo ba, na bago pa man si Emperor Constantino, bago pa umupo si Emperor Diocletian, merong Emperor Gallienus. Sa taong 258-268, na naglabas ng tinatawag na Edict of Toleration sa taong 261. Yung Edict of Toleration, pinahintulutan pati ng relihiyong Kristiyano na magpalaganap. Kaya yon ang resulta na umaabot kahit sa England at Western Gaul. Ito ang mabasa natin sa referensya. A great people in the Bible and how they lives, editorial consultants. Ito, Ernest Word, page 421. Gallienus issued an edict
of Toleration in 261, granting freedom of the worship to all sects. For the next 40 years, the Christians enjoyed an interval peace. During that time, they continued to expand into the far reaches of the empire. Churches were established in England, Western Gaul, and beyond the eastern borders of the empire. So, alam kaya niya yan na before Emperor Constantine, si Gallienus, merong Edict of Toleration sa taong 261. Ngunit, napawalang bisa ang Edict of Toleration sa pag-upo ni Emperor Diocletian sa taong 303. Dahil muling nagsimula na naman ang persecution. Ngayon, ang simbahang Katoliko ba ang dumikit kay Constantino? Tingnan natin ang kasaysayan. Sa The World's History by Lonnie Goldman, page 159, ito ang mabasa natin. In 312 Anno Domini, the work of Christian missionaries was made easier when the Roman Emperor joined the church. Constantine, he adopted Christianity and made Christianity the official religion of the Roman Empire. Gradually, temples of the old gods were closed and their lands given to the Christian churches. So napansin niyo ba tayo sa kasaysayan? Emperor Constantine joined the church. Hindi sinabi the Catholic Church joined Emperor Constantine. Kaya saan kaya nakalap yung story ni Denmark? At nang yumakap si Constantino sa simbahan Katoliko, ito po ba ay pagpasok sa paganismo? O ito ba ay victory ng simbahan? Tandaan ninyo, ginamit niya kanina ang referensya na ang pamagat Ancient and Medieval History, gagamitin din natin sa page 270. Ito ang mabasa natin, mga mahal na kapatid. All the principal force, the mightiest of empire could muster, was arrayed against the church. As the world persecuted Christ, it also persecuted his followers. If we add to this the religious, moral, and social conditions prevailing in the Roman Empire, and the fact that the new religion could have no attraction for man's natural inclinations, we gladly agree with those who see it victory, a miracle which alone could suffice to prove its divine origin. Ano daw? Yung victory na yan ay nagpapatunay sa tinatawag na divine origin. At ito din ang mabasa natin sa isa pang aklat na ang pamagat Modern World by Beaton and Kaufman. Sa page 37, ito ang mabasa natin. Victory of Christianity. Constantine the Great, the successor of Diocletian, was the instrument employed by the divine providence at last to give peace to the church. Yun ang mabasa natin. Napakaganda, mga kapatid. Kung pag-aralan natin ang history, wag lang agad-agad maniwala sa tinatawag na history. Pero anong sabi ni Denmark? Ang pagyakap ni Emperor Constantino, meron daw ipasok na aral ng paganismo. Pakinggan natin siya.
estado ng pagan Roman Empire na gustong mag-persecute sa kanila. Dinikitan ito ng Roman Catholic Church para sila naman ay maproteksyonan at maparami yung kanilang miyembro. Ang hindi nila alam, ginagamit sila ni Emperor Constantine para ipasok yung mga paganong aral na wala sa Biblia. Yan. Ang kanyang story. Ginamit daw ang Katoliko ni Emperor Constantine para maipasok ang mga aral na wala sa Biblia. Baka nakalimutan niya kung ano ang nakasulat sa kanilang aklat. Beyond 2000 sa Seventh-day Adventist ito. Research naman pag may time. Bakit? Ano ang mabasa sa aklat nila sa pahina 78? The Codex Sinaiticus and the Codex Vaticanus dated from between AD 300 and AD 350. In AD 331, Emperor Constantine had ordered Eusebius of Caesarea to superintend the copying of 50 accurate manuscripts of the Bible. These 50 accurate had been produced to the highest possible standard. The Codex Sinaiticus and the Codex Vaticanus were among these 50 copies, and they had survived the centuries. See? Napansin ninyo mga kapatid, kung sinabi niya na ipinasok ni Emperor Constantine yung mga pagano, itong binanggit sa kanilang aklat na nag-order si Emperor Constantino sa 50 copies ng manuscript. Yun po ba manuscript ay sa pagano? Kaya isip-isip naman pag may time. Ito ang ating sinagot, nilinaw, dahil ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Kaya sa sinabi niya na mga tanong na never masagot, siya mismo ang nagbuking dahil siya mismo ang nauna nang nagpahayag tungkol sa mga sagot nito. Gamit ang referensya, ngunit pagyakap niya sa Seventh-day Adventist, ang referensya ay ginawa niyang diferensya.